Nagpa-HIV, HEPA at VDRL test ako. Nag-fill up muna ako ng counseling form at kinuhanan na din ako ng blood sample. Babalikan ko na lang yung result bukas dahil may lakad pa kaming mag-anak. Magkikita-kita kasi kami ng mga college friends namin dahil umuwi tong isa naming kaibigan. 5 years ago pa yung huling uwi nitong si Arnel, kaya naman kahit biglaan ang lakad, go agad-agad. Ninong nga pala siya ni Gio at ngayon lang sila nagkita. Kaya marami ng utang to sa akin eh. Dito nga pala kami tumambay sa may 8 degrees coffee sa may Kapihan, San Rafael, Bulacan para makapagkape at merienda habang nagkwekwentuhan. Dumiretso naman kami dito sa meal house sa Baliwag, Bulacan para naman kumain ng dinner. Matagal ko na talagang gustong pumunta dito at sobrang laki pala talaga niya na parang mansyon. Habang hinihintay pa nga namin yung mga in-order namin, tumingin-tingin muna kami dito sa lugar. Ang cute lang nitong corners nila dito ng mga memorabilia ng Coca-Cola. Mga limited edition ng merch ng Coca-Cola na ngayon ko lang halos mga nakita. Maganda yung ambience nitong lugar, ang lakas makasosyal at bawat sulok very Instagrammable. At kompleto na din dahil may restaurant, coffee shop, bar at may events place din ata sa itaas. Eto nga pala yung mga foods na in-order namin na sobra-sobra. Ang laki pala kasi ng servings nila dito kaya sulit. At in fairness, ang sarap nitong steak nila. Medium rare yung na-serve pero pina-well done namin yan bago kumain ng mga buntis. Opo, mga buntis dahil classmate kami ni Karen sa pagbubuntis at 2 weeks lang ang pagitan. Magkakaibigan nga pala kami simula pa nung college sa Baliwag University. 12 years na pagkakaibigan at same circle of friends kami ni Daddy. Eto yung friendship na pasasabi kong totoo. From classmates hanggang sa may mga lumipat na ng school, may pumuntang ibang bansa, at hanggang sa magkaroon na ng mga asawa at anak. Andyan pa rin at walang nagbabago. Hindi kami mga madalas nagkikita at nag-uusap pero once na magkita-kita at magkwentuhan, walang mafe-feel na gap, walang ilangan. Napakasarap nung may gano'n na kaibigan, no? Yung kahit konti, at least totoo. Bandang 8 PM nga ay nagsiuwian na kami dahil nakapundo na ang malakas na ulan at medyo malayo pa ang aming uuwian. Thank you, thank you. Thank you, Arnel. See you after 2 years. Sana lang talaga makompleto na, di ba? Napakatagal ko na talagang gustong kumain ng buko pie ng The Originals at finally nakapagpabili na din. Ang layo kasi ng Bulacan sa Laguna at wala pa silang ordering online kaya buti na lang talaga may mabait na napakisuyuan ng buntis. Maraming salamat ulit, Sis Ja. Tapos pinalalamob na lang namin at buti na lang ulit ay may tumanggap agad na rider. Happy na ang buntis. Hindi ko alam kung lihi pa ba to o katakawan na lang. Napakasarap talaga. Check-up day ko na nga ulit at nakuha ko na din yung mga pina-blood test ko at urinalysis na lang ako ngayon. Solo nga lang pala ako pag nagpapa-check-up dahil si Daddy naiiwan sa dalawang makulit. Malapit lang naman sa amin tong ospital. Excited ako sa check-up ko na to dahil 5 months na si baby number 3 at pwede nang malaman ang gender niya. Naupo nga muna ako dito sa labas ng ospital habang wala pa si Doktora. Si Doktora Emily na nga pala ang OB ko simula pa nung kay Gio. In-ultrasound na nga ako at pasensya na kayo sa pusod ko at nangunguna talaga siya. Eto na nga si baby number 3. Kita niyo ba yung tumitibok-tibok? Okay naman yung heartbeat ni baby. Kita din yung mga mata niya dyan. Nakaharap siya naglilikot talaga siya dyan habang inu-ultrasound. Tignan nyo at nagta-thumbs up pa nga at galaw ng galaw pati yung isa niyang kamay. At eto na nga ang pinakahihintay. Nung una medyo tinatago pa pero nagpakita na nga ng gender si baby number 3. At syempre, hindi pa natin alam. Opo, kahit ako hindi ko alam kung anong gender niya. Sealed na sealed ang sobre at iaabot ko na sa mabuting kamay. Charot. Team boy o team girl kayo? Bagong mga vitamins na nga din pala ang binigay ni Doktora sa akin. Plus and famama na gatas. Pagkatapos nga pala ng check-up ay umuwi na din ako at nagpabili na nga ako ng balot. Kailangan ko kasing magkakakain ngayon ng ma-protein dahil medyo magaan yung weight ni baby para sa 20 weeks old. Kahit ano naman daw na itlog, pwedeng boiled, scrambled, kwek-kwek, penoy o balot. Basta 2 eggs a day for 1 month. At may bata pa nga nakikishare sa balot. Pero sabaw lang naman yung gusto na dyan. Pasensya na kayo at ganito talaga ako kumain ng balot. Isang buong kainan para hindi mahiwalay pa yung kite. Tapos hindi ako kumakain ng bato ng balot. Kayo, paano ba kayo kumain ng balot?